Dineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP, ang pondo ng Office of the President na ginamit kaya binansagan ng ilang resident na President's Park. Pwede ba itong basehan para mapatalsik sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino? Ang reaksyon ng ilang eksperto sa report ng saksing si Lia Manyalak del Castillo. Kung gaano kainit ang tensyon ng mga militante at mga pulis kanina sa labas ng Korte Suprema, tila sing-init din sa loob ng pasyahan ng mga mahistrado kung constitutional o hindi ang Disbursement Acceleration Program o DAP ni Pangulong Aquino. Sa ilalim ng DAP, kukuha ng pondo ang gobyerno mula sa savings o natipid na mga ahensya para pabilisin ang paggastos sa mga proyekto kahit wala sa national budget. Pero may mga mambabatas din daw na nakatanggap nito. Kabilang ang sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na iniabot sa mga senador para makonvict daw si dating Chief Justice Renato Corona. Aligasyong itinanggi ng Malacanang. Kanina, sa unanimous na boto ng 13 mahistrado, puwera sa nag-inhibit na si Justice Teresita Leonardo de Castro, inanunsyong labag sa saligang batas ang DAP. Wherefore, the Court partially grants the petitions for certiorari and prohibition and declares the following acts and practices under the Disbursement Acceleration Program, National Budget Circular Number 541, and related executive issuances unconstitutional. Sabi ng mga mahistrado, lumabag ang Malacanang nang kunin ang mga hindi pa nagagalaw na pondo ng ilang ahensya ng gobyerno para ideklarang savings o natipid ng gobyerno kahit hindi pa natatapos ang taon. Mali rin ang paglalaan ng pondo ng Malacanang sa mga tanggapang hindi naman saklaw ng ehekutibo. Alinsunod daw sa prinsipyo ng separation of powers, ang Pangulo, Senate President, House Speaker, Chief Justice at pinuno ng Constitutional Commissions ay maaari lang maglaan ng pondo sa mga saklaw nilang tanggapan, wala ng iba. Mali rin ang pagpopondo ng Malacanang sa mga proyekto at aktibidad na wala sa national budget na aprobado mismo ng Kongreso. Kasunod ng pagkadeklarang unconstitutional ang DAP, humirit na ang iba't ibang grupo. Panagutin ang mga nasa likod nito. Ang hinabol po namin dito ay ayos lang ang sistema. Panagutin ang sangkot, tapos ngayon that it has been declared to be unconstitutional and void, ibalik yung ninakaw or yung perang ginamit na illegal. Kabilang sa mga pinagbibitiw si Budget Secretary Butch Abad, habang ang Pangulo na may huling pasya sa kung paano gagastusin ang DAP, dapat daw ma-impeach. Lahat tayo ngayon ay na-hold up. At ang pinakamalaking hold-upper natin ay mismo yung presidente natin sa pamamagitan ng 142 billion na DAP. Hindi pa natin ibibilang dyan yung PSF o yung Presidential Social Fund. So itong ino-hold up sa atin ay ito yung kinukurakat ng ating gobyerno na galing sa buwis ng taong bayan. Pero kung ilang eksperto at mambabatas ang tatanungin, isa raw itong suntok sa buwan. That's aiming at the moon, given his alliances with members of the lower house and even the Senate. He has jailed his opponent, so I don't think that it's even worth considering at all. That possibility is worth considering at all. The impeachment process is also political. I don't see that happening realistically because I think that the president has many supporters in Congress. Pwede pa rin naman daw kasuhan si Pangulong Aquino kapag wala na siya sa pwesto. Some senators allege publicly that the president made use of DAP in order to secure the conviction of Chief Justice Corona. If that allegation can be proven, then that would be ground for criminal action against the president after his term. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.